yung mga ginamit ni Pedro na wala siyang nahuli, yun din naman yung ginamit ni Jesus, yung nagkaroon siya ng sobrang dami ng huli. Tama? So, huwag mo sasabihin na, kasi wala akong ganito, kaya hindi ako nagkaganito. Wala kasi ako. Hindi. Kung ano yung meron ka ngayon, kahit sumablay ang kahapon, pwedeng gamitin ni Lord yan para i-bless ka pa rin. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa, palakpakan po natin si Lord. Isang magandang umaga po sa bawat isa na kasama ko po sa lugaring ito. Pwede ba mong pakibati ang iyong katabi? Sabihin mo sa kanya, good morning. Yan. Salamat sa Panginoon at maayos po tayong nakarating dito po sa Bahay Panambahan. At naniniwala po ako na meron pong gustong iparating po sa atin ng Panginoon. Amen? Meron po siyang mensahe. Ano man ang ating sitwasyon, kalalagayan sa buhay, palaging may sinasabi ang salita ng Diyos po diyan. Amen? Ang panalangin ko po ay hindi lang ito basta maibahagi, kundi i-take natin yung word ng Lord seriously. Because sabi nga sa Bible, the word of God is alive, working, and powerful. Tama po ba? Marami na tayong nabasa mga aklat at libro pero hindi naman nabago buhay natin. Pero yung hinayaan natin na magsalita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan, dito po binabago ng Panginoon yung ating pong buhay. Amen? Nagsisimula sa pagbabago ng isip at dumidiretso sa pagbabago po ng gawi. Kaya ako po ay dumadalangin sa Panginoon na kung ano tayong pumasok dito, ibang-iba na tayo kapag lumabas. Tama? Kung ikaw ay nangihina, nanlulupaypay nung pumasok po dito, panalangin ko po kapag lumabas ka mamaya, talagang pinalakas ka ng Panginoon. Tama? Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa nung ikaw ay pumunta rito, at ako'y naniniwala, paglabas mo rito, makikita mo yung alab ng pag-asa na nasa Panginoon. Amen? Good morning po. At last week, pinag-usapan po natin ang kwento ng pagtatagpo ni Pedro at ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung na-enkwentro ni Peter si Jesus bago po siya maging disciple. Amen po ba doon? At nakalagay nga po ron, habang si Jesus ay nasa Lake of Gennesaret, maraming mga tao pong sumusunod sa kanya upang makinig po sa salita ng Diyos. Tama po ba? At dahil nga walang mapwestuhan ng Panginoon sa sobrang dami ng tao, ang ginawa po ni Lord, ay hiniram niya muna yung isa sa dalawang bangka na nakagarahe doon sa pangpang. At yun yung pagmamay-ari po ni Pedro. Tama po ba? Hiniram po ito ni Jesus, ginawa niyang launching pad, ginawa niyang pulpit, para po habang nasa pangpang siya, nandun yung mga tao nakikinig sa ipinapangaral ng ating Panginoon. Tama po ba? Matapos po nito, inutusan po ni Jesus si Peter na pumalaot muli para manghuli ng isda. Sabi ni Jesus, Peter, launch out into the deep and let down your nets. Kung mapapansin po natin, yung salitang launch out na binanggit po dito, na sa Greek ay epenago, ay 2 beses binanggit dito po sa istorya. Tama po ba doon? Yung una pong launch out, yung sinabi po ni Jesus na launch out from the land. Ibig sabihin, move a little further from the shore. Diba po, hiniram po ni Jesus yung boat ni Peter. Hindi naman kagad siya pinapunta sa laot Tama? Pinapunta mo muna siya doon malapit sa pangpang, sa shore. Ano ibig po sabihin nito? Naniniwala po ako, bago ka dali ng Panginoon sa malalim, magsisimula ka muna sa mababaw. Tama? Bagamat naniniwala tayong malaki ang gustong gawin ng Diyos sa atin, pero si Lord, nililid niya kasi po tayo one step at a time. Tama po ba doon? Bago ka makarating sa malayo, dadaan ka muna sa malapit. Bago ka mapagkatiwalaan sa malaki, matuto ka munang panghawakan ang maliit. Ibig sabihin, kapatid, minsan kasi, sa sobrang na-overwhelm tayo, na-excite tayo, na gawin ng isang bagay, nagsisimula tayo sa mataas kagad, sa bombastic kagad Tama? And then magugulat ka na lang, bakit pumalya, bakit ka nabigo? Kasi nga po, hindi ka nagsimula sa maliit. Tama po ba doon? Si Lord, tinuturuan niya muna tayong maging mapagkatiwalaan at ma-master muna natin, mapatunayan muna natin na nasa maliit pa lang, nakikita na po natin na may ginagawa po ang Panginoon. Amen po ba doon?
No? At yung pangalawang launch out, binanggit po doon yung launch out into the deep. At sabi nga doon, ito yung go beyond the surface. It is far from the shore. It is far from the land. No? The deep is the place where God has already prepared a great catch for you. Kasi yung pinapunta ni Jesus, si Peter, doon po sa deep, dito po niya nahuli napakaraming isda. Tama? No? Nakahanda yung lugar na yon para sa matinding huli. No? It is a place of provision. It is a place of miracle. It is a place of breakthrough. And I believe God wants to do greater things in your life. Amen po ba doon? No? No? Sino po dito naniniwala ka na gustong gumawa ng Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay mo, higit sa iyong iniisip at inaakala? Na kung meron ka mang personal na pangarap sa sarili mo, kapag sinuko mo yan sa Panginoon, kaya pang lagpasan ng Diyos yan. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? And we saw that in Peter's life, no? When he encountered Jesus. Walang-wala po siya ng una eh. Bago po mangyari po yung great catch, alam naman po natin na si Peter nasa state po ng ano po, ng kawalan. Walang-wala. Tama? No? And that's what we're gonna talk about today, yung continuation po ng ating pong sermon last week. At gusto ko pong balikan natin yung istorya para mas lalo po natin maintindihan o mag-grasp ito pong nais pong iparating po sa atin ng Panginoon. Now, basahin ko po sa inyo in Luke chapter 5, beginning in verse 1. It says here, so it was, okay, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out, yun po yung launch out, put out a little from the land. Huwag mo munang ilayo, Pedro. Diyan muna tayo sa malapit. Okay? And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out. Ito yung pangalawang launch out. Launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was what? Breaking. Antindi. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled the boats, so that they began to sink. Grabe. When Simon Peter saw it, eto na. Nung nakita ni Pedro yung matinding huli, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished, and at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the son of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on you will catch men. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Grabe itong istoryang ito. Isa to sa pinakamatinding miracle na ginawa ni Jesus. Kung saan si Pedro, sa kabila ng kanyang kawalan, merong ginawa ang Panginoon. No? From nothing to something eh. Tama? Laki yun eh. Kawalan niya eh. Tingnan po natin yung verse 5. Gusto ko po kayong dalhin sa verse 5. Babaran po natin itong passage po na to. Ang sabi kasi dyan, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Ibig sabihin po, nung una kasi, sumubok na si Pedro at ang kanyang mga kasamahan na manghuli ng isda. Magdamag po nila yung ginawa. Tama? Magdamag po silang nagpagod ng sobra. Kaya lang, sa kabila ng kanilang mga pagod,
at paghihirap, nauwi lang po ito sa wala. No? Pagkalugi. Diba po, yun po yung tinitingnan natin nakaka-relate tayo sa buhay eh. Yung bang ibinigay mo na ang lahat, sobrang pagod mo na sa buhay, kaya lang palagi pa rin wala, palagi pa rin kulang. At yung ganong cycle ay talaga pong sobrang nakakapagod. Amen? No? Kaya tingnan po natin yung condition dito ni Peter bago yung great catch. Sabi niya, Master, una yung tawag kay Jesus, Master, we have toiled all night and caught nothing. Dalawa po yung makikita natin ditong naranasan ni Pedro eh. Una po yung yung exhaustion. Exhausted siya. Bakit exhausted? Because he toiled all night eh. Tama, he toiled all night. Sabi niya, magdamag. Sino po dito naniniwala kapag ka magdamag ka nagtrabaho, sobrang nakakapagod? Sobrang nakakapagod po yan. No? Lalo na po sa pagiging mangingisda, iba po yung pagod po dyan. Iba yung investment po dyan. So si Peter, exhausted siya. At hindi lang siya exhausted, kundi nakalagay din dyan siya ay frustrated. Nandun yung frustration. Because si Peter, he was a skilled fisherman. Amen? No, he knew the sea, he knew the timing, and the techniques, and yet, after all, he caught nothing. Talagang frustration yon. Diba? Yung bang sa larangan mo, sa karir mo, walang nangyari. Buhay niya yung pangingisda, araw-araw siya nasa laot. Kaya lang, could you imagine, dito, naranasan ni Pedro yung walang-wala. Amen, sino po dito nakakaranas ng walang-wala? Diba? Despite sa lahat ng kanyang mga pagod, he caught nothing. So Peter failed. Sino po dito naniniwala ka, kapag ka ikaw ay nabigo, may epekto po ito sa mental state mo. Tama po ba doon? Totoo po yun. Failure affects your mindset, your mental state. Kapag naranasan mo ng mabigo, hindi ba nag-aalangan ka na uling sumubok? Totoo po yun. Nandun na yung mga katanungan, mga pagdududa. Kasi nga ayaw mo nang maranasan muli yung pagkabigo. Tama po ba doon? No, pakiramdam mo kasi kapag ka susubo ka uli, nandun na kagad yung tanong na, paano? Kapag naulit-uli, ano na magiging kalagayan ko? Ano na mangyayari? Tama po ba doon? So kapag ka ikaw pala ay nabigo, apektado yung mental state po natin. So si Pedro ay nasa punto ng pagkabigo. Pero ito yung kagandahan po sa kanya. Ang sabi niya po rito sa kabila ng kanyang pagkabigo, no? Sinabi niya, nevertheless, we toiled all night and caught nothing. Nevertheless. Pag sinabing nevertheless, tiningnan ko, ang ibig sabihin ay however, it is a contrast between two ideas. It is a contrast between two ideas. Sa Tagalog nito ay gayon paman. Sa kabila nito. No? Pagka nabasa mo yung sinasabi yung word na nevertheless, ibig sabihin, para mo nang dinidisregard yung mga una mong sinabi. Ganun pa man, sa kabila nito. For example, ganito, sobrang lakas ng ulan, malaki na rin ng baha, mataas ng pagbaha, pero ganun pa man, tumuli pa rin sila sa outing. Tama? Totoo. No? It is a contrast between two ideas. Diba? Para bang sa kabila nito, okay, sige Lord, susunod ako. Maniniwala ako. Andiyan ba tayo? No, parang ano yan eh. Sino ba? Si Brother Dre. Parang si Brother Dre. Pag sinabi si Brother Dre, napakabait, mapagbigay, no? Napakagwapo, okay yon. Pero pag sinabing, gayong paman, kakaiba yon. Parang ayaw mo nang marinig yung susunod. Parang hindi okay yung susunod Kasi sa lahat ng sinabi ko,
Parang na-disregard na yun kasi meron kang ino-offer na contrast doon. Tama po ba doon? No, may pinapasok kang contrast. So, ganun din si Pedro. No, sabi niya, Master, ang sabi po, we have toiled all night and caught nothing. Magdamag po kami ng isda. Nagpagod. Pero gayon pa man, yun. Sa lahat ng nevertheless, ito yung pinakamaganda, ito yung positive eh. No, gayon pa man. No, sabi niya, nevertheless. So si Pedro, sa halip na makipag-argue kay Jesus dahil sa kanyang karanasan, kaalaman, pinili ni Pedro na maniwala at sumunod. Peter obeyed. Sumunod po siya. Para kay Pedro, no, nag-shift siya sa pagkakaalam niya doon sa sinabi ni Jesus. Tama? Alam naman niya yun eh. Kung saan maraming huli nung oras, yung I know niya, pinalitan niya na because you say so. Are you with me? No? Because you say so. Sabi niya, at your word, yun ang binanggit ko, nevertheless, at your word, dahil sa sinabi mo. Matindi po yun. Doon sa sinabi ni Jesus, tinayanan ni Pedro ang lahat. No? Dinisregard niya na yung kanyang mga kaalaman, kanyang karanasan, yung kanyang kabiguan. Tinayaan niya na dito sa at your word. Amin po ba doon? Sa at your word, ibig sabihin, we are taking hold of the word of God. Pinanghawakan ni Pedro yung sinabi ni Jesus. No? Pinanghawakan niya po ito. Sabi niya, at your word, I will let down the nets. Sa una pa lang pag binasa mo, si Pedro hindi siya nag-iisa sa bangka. Tama? Walang mangingisda na pumapalaot mag-isa. Kadalasan, pag pinag-aralan mo, 4 sila. Maybe, sabi ng mga scholars, kasama ni Peter sa bangka, yung kanyang kapatid na si Andrew at yung apprentice na 2. Okay? Pero, nung sinabi ni Peter na, at your word, I will. Peter didn't say, we will. He said, I will. I will let down the nets. Ibig sabihin, yung word ni Lord na yon, ni Jesus para sa kanya, pinersonal niya. Pinersonal niya. Andiyan ba tayo? No? Sabi niya, I will let down the nets. Sabi ni Jesus, launch out into the deep. May kasama si Pedro sa mga bangka, pero sinabi ni Peter, I will. I will. Ano ibig sabihin? Kapag nagsalita ang Panginoon sa marami, sino po dito naniniwala? Hindi naman lahat ng nakapakinig ay naniniwala. Amen po ba doon? No? Tulad po nito, nagsasalita po ako sa pangkalahatan. Hindi ibig sabihin, ibinahagi ko mensahe ng Panginoon, lahat ng tao rito ay handang maniwala at handang sumunod. Ang pagtitiwala sa Panginoon, ang pananampalataya sa Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon, palagi po natin tatandaan, personal po yan. Personal po yan. Amin po ba doon? No? Meron talaga na talagang dito sa lugar na to na magsasabi na, I will. I will. I will step out in faith. I will cast my nets. I will not give up. I will break through. I will trust God. I will do it. Bakit po? Kasi po, maraming beses nangungusap ang Panginoon sa kabuuan ng simbahan. Pero iilan lang ang handang magsabi, naniniwala po ako.
Andiyan mo ba tayo? No, nandiyan mo ba tayo? Sabi niya, naniniwala po ako. Bakit ko po sinabi po sa inyo? Because your life is personal. Your life is personal. Your pain is personal. Your failure is personal. Your frustration is personal. Your struggles are personal. You carry your own burdens. Yung pinagdadaanan mo kasi, hindi naman siguro yan din ang pinagdadaanan ng katabi mo. Magkakaiba tayo ng laban dito. Amen. Amen po ba doon? Magkakaiba po tayo ng sitwasyon o kalalagayan sa buhay. Maaaring sa mga oras na to, yung sakit na nararamdaman mo, hindi yan yung sakit na nararamdaman ng katabi mo. Yung bigat na nadaramdaman mo, hindi yan yung bigat na nadarama ng katabi mo. Because your life is personal. Your pain is personal. Hindi siya po pwedeng maniwala para sa'yo. Dapat ikaw mismo, personal kang maniwala. Amen. Hindi ibig sabihin na kapag naniwala yung katabi mo, gagaling ka na, aasenso ka na, hindi po, personal po. Personal po. Ang pangungusap ng Panginoon sa atin ay personal. Kaya makikita mo, pares kayo na may kakulangan sa pera. Pero bakit siya nagagawa niya pang sumamba? Nagagawa niya magpatuloy? Pero bakit yung isa, hirap na hirap kumanta, hirap na hirap magtaas ng kamay? Bagamat parehas silang walang pera. Maybe, yung isa doon, naniniwala. Na, Lord, this is a temporary. Tama po ba doon? And I believe that you shall supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Samantalang yung isa, nakikita niya na yung dead end. No? Kaya nga, yun ang nakakatakot eh. Di ba? Yung makita mo yung dead end. Pero yung isa, nakikita niya yung promise ni Lord. At pinangahawakan niya po iyon. Personal. Personal. Parehas may pinagdaanan, pero magkaiba ang naging outcome. Are you with me? Bakit? Kasi personal eh. Amen. So si Pedro, sabi niya, I will let down my nets. Panginoon, susunod po ako sa iyo. At yun nga yung ginawa ni Pedro dito. Matapos na mapakinggan yung sinabi ni Jesus, kasunod nito, yung obedience ni Peter. Yung obedience mo ni Peter. Do you believe that there is a connection between obeying God's instructions and receiving God's rewards? May connection ang pagsunod mo sa Panginoon at yung gantimpalang nais niyang ibigay sa iyo. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? Kapag meron pong nais gawin ng Panginoon sa atin o nais sabihin sa atin ng Panginoon, kapatid, tandaan niyo po ito hindi lang ito basta sinabi ni Lord. Sa kabila ng kanyang sinabi o instruction, may kasama pong reward yun. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? Kapag meron pong tingin niyo po, kapag meron pong gustong gawin ng Panginoon sa atin, di ba? Pag binasa mo ang Bible, makikita mo, oo nga, no? Nakaprogram to. Kapag meron siyang gustong gawin sa'yo, hindi blessing ang ibibigay niya. Instruction. Tama po ba doon? Instruction. Kapag gustong gumawa ng miracle ng Diyos sa buhay mo, kapag gusto ka niyang bigyan ng great catch, kapag gusto ng Panginoong i-promote ka, ang ibibigay niya, instruction. Yung reward ni Lord, yung great catch ni Lord,
Nasa form yan. Pag pumunta sa atin yan, nasa form ng instruction yan. Tayo kasi rumirekta tayo. Gusto kagad natin blessing. Tama? And then dinidisregard mo yung obedience, yung instruction ng Panginoon. Amen po ba doon? So sabi din, Peter caught a great number of fish. Pero bago po mangyari ito, kapatid, no? Nag-instruct mo ng Panginoon Peter, launch out into the deep. Tanungin kita, pwede ba dalhin ni Lord sa pangpang na lang yung mga isda? Pwede. Sino ba namang magsasabi na hindi kayang gawin ng Lord yun? Kayang-kaya ng Diyos yun. Pwede bang gawin na lang ng Diyos, ilagay ng Panginoon ang lahat ng isda sa bangka ni Pedro? Huwag na siyang pumalaot. Pwede? Pwede rin naman. Kaya lang, pag tinignan mo, yung program ni Lord sa blessing at sa reward, di ba? Bago magkaroon ng great catch, nauna mo ng instruction. Nauna mo ng instruction. Amen po ba doon? Sabi niya, I will let down the nets. No? Bakit? Because yun niya obedience cannot be replaced. It cannot be replaced. It has no substitute. No? Hindi uubra o hindi gagana na kahit mag-church ka pa every Sunday, kumanta ka pa dyan sa tuwing may gawain, na iniisip mo sa ganyang paraan ay pwede ka nang pagpalain ng Panginoon kahit dinidisregard mo yung instruction niya. O nadidisobey mo siya. Are we getting this? Andiyan mo ba tayo? Hindi mo po pwedeng yung pagsamba mo, i-compensate mo yan para i-bless ka ng Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos, no, hindi po yung pantakip sa pagsuway natin sa Kanya. Tama po ba doon? No? Marahil iniisip natin, nagsisimba naman ako. Kaya baka pagpalain na rin ako ng Panginoon dito kahit hindi ako sumusunod. Are we with me? Nandiyan ba tayo? So minsan iniisip natin na para pagpalain tayo ng Panginoon, kailangan siguro manalangin tayo ng sobra, ng marubdob, walang patid. Tanongin mo sarili mo, baka hindi talaga prayer ang problem. Nandiyan ba tayo? No? Diba? Kaya kapag mahirap ang buhay, we pray. Kapag lalong umirap, we pray harder. Kapag pinakamahirap na, we pray the hardest. Dinadaan natin sa matitinding panalangin. Na akala natin, sa ganong ginagawa natin, ma-offset natin yung disobedience, yung pag-obey natin sa Panginoon. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Baka hindi naman talaga yung pagkanta mo ang problema. Baka hindi naman talaga yung pag-church mo yung problema. Baka hindi naman talaga yung pananalangin mo na marubdob ang problema. Baka hindi naman talaga revival ang kailangan mo. Baka kailangan mo lang talagang sumunod. Meron pa ba dahil yan? Tama po ba doon? Yung pag-akala natin na gagana kay Lord na, magpasok ako sa ministry. Pagpasok ko sa ministry, siguro naman dahil nagsiserve ako kay Lord, pagpapalain niya ako sa area na to, hindi mo makukompensate doon. Yung reward ni Lord, hindi mo offset doon. Ang disobedience, dahil ang reward ni Lord at yung instruction niya, may connection po talaga ito. Sino po dito gusto mo yung great catch? Diba? Yung matinding huli blessing sa taong ito. Tama? Kasi po, maaaring iba sa atin, ang tagal mo nang nananalangin, wala pa ring matinding blessing, wala pa ring great catch eh. So you have to check yourself. Baka ang problema ay nasa pagsunod.
Amen po ba doon? So it's not about how long you pray, but how well you obey. No? So ang issue is not your prayer, it is your obedience. It is your obedience. Ang paglago po natin nakasama po ang Panginoon, nakabatay po yan sa pagsunod. Pagsunod. Amen po ba doon? Ha? Kung saan ka huling sumunod, yun yung huling mong napuntahan. Sabi nga sa nabasa ko, ang matinding joy na na-experience mo ay yun dun sa last ng obedience mo. Yung huling happiness na na-experience mo ay nandun sa huling obedience mo. Kung saan ka huling sumunod, yun yung huling mong naranasan yung alin? Yung kagalakan sa Panginoon. Tama? Kasi po, ganito po yan eh. Sa pagsunod mo sa Panginoon, sa pag-follow mo sa Kanya, sa pag-obey mo sa Kanya, kung hanggang saan ka sumunod, hanggang doon ka lang talaga. Amen po ba doon? Kapag gusto mong malayo ang marating mo sa Panginoon, nakasama ang Lord sa pananampalataya mo, ibig sabihin, kailangan nandun palagi yung tuloy-tuloy na pagsunod. Kasi kapag huminto ka sa pagsunod, yun na yung pinakahuling joy mo eh. At yun na yung huling destination mo. Tama po ba doon? So, yung layo ng pupuntahan mo, in other words, ay nakadepende at nakabase sa pagsunod mo. Sa pagsunod mo. Hindi mo yan mamimeasure yung hindi ka lalago sa spiritual, gamit lang yung kaalaman. Gamit ang pananalangin, hindi yan magandang bagay yan. Magandang mag-aral tayo, magandang manalangin tayo sa Panginoon, pero ang pinaka-measurement ng spiritual growth ay ang obedience. Ang obedience. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? So you can go to church, pray, and serve all you want, but without obeying the instructions that Jesus gave, there will be no reward. There will be no reward. The Bible says, obedience is better than. Tapos na ang usapan. Kahit naglilingkod pa tayo lahat dito. Hindi tinatanong ni Lord kung saan ka ministry nandoon. Amen. Kahit naghahandog ka pa ng mga papuring awit dyan, kahit nakataas pa ang kamay mo, kahit nag-church ka pa every Sunday, nag-sacrifice ka para sa Kanya, ang sabi pa rin ng Bible, obedience is better than sacrifice. Is better than sacrifice. So last week, nakita natin kung paano blines ng Lord ng sobra-sobra si Pedro. Pero dun sa blessing na yon, nandun yung pag-obey ni Lord. And of course, nandun din yung mga elements, the sea, the deep sea, the boat. Alam niyo pa, natandaan niyo pa? The net. Amen? No? Pwede naman pala tayong i-bless ni Lord kahit wala yan eh. Paano kayo i-bless ni Lord kung wala kang ginagawa? Gagamitin ng Panginoon ang trabaho mo. Gagamitin ni Lord ang kakayanan mo, ang kalakasan mo, ang kaisipan mo para pagpalain ka niya. Pero tandaan mo, sabi nga natin, lahat ng yung mga elements na yun, na kay Peter na before. Pero sumablay pa rin siya. Bakit? Kasi may kulang si Jesus. Si Jesus. Kasi si Jesus ang magko-connect-connect niyan. Kaya nga may promise si Lord na all things together, all things work together for our good. Whether good or whether bad, pagka ginalaw na ng Panginoon yan, lahat yan ay para sa ikabubuti natin. Tama? Gagamitin ni Lord ang kakayanan, ang husay mo, ang kaalaman mo, ang karir mo, para i-bless ka niya ng sobra-sobra. Pero hindi nahulugan, kapag meron ka niyan, magiging masaya ka. As long as wala si Jesus. Kapag inalis mo ang Panginoong Yesus sa istorya ng buhay mo, sa pag-aaral mo, sa karir mo, kahit may pera ka, malungkot ka pa rin. Kaya may mga tao, ang saya-saya sa area ng kabuhayan, pero pag uwi niya ng bahay, parang impyerno. Tama? Diba?
Yung bang dami-dami mong pera sa bulsa, pero pag umuwi ka ng bahay, nag-aaway, nagpapatayan yung pamilya mo, yung mga anak mo, nagpapatayan, nakita mo yung asawa mo, pagod na pagod ka na, nasa sugal, nagbibingo. Tamon. Hindi mo masasabing masaya ka nun eh. Pero kapag sinurrender mo lahat kay Lord, siya magko-connect niyan. Amen? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? So, yun yung sinabi po natin last week. No? Kailangan talaga sa lahat si Jesus sa istorya ng buhay natin. Could you imagine, nung nagkaroon ng great catch si Peter, look at this. Wala namang binago si Lord. Hindi niya naman iniba yung dagat. Hindi niya naman iniba yung bangka. Hindi niya naman iniba pati lambat. Yun at yun pa rin. Yung mga ginamit ni Pedro na wala siyang nahuli, yun din naman yung ginamit ni Jesus, yung nagkaroon siya ng sobrang dami ng huli. Tama? So, huwag mo sasabihin na, kasi wala akong ganito, kaya hindi ako nagkaganito. Wala kasi ako. Hindi. Kung ano yung meron ka ngayon, kahit sumablay ang kahapon, pwedeng gamitin ni Lord yan para i-bless ka pa rin. Tama? Yun at yun pa rin yung ginamit ni Jesus. Ang nangyari lang, gumawa si Lord ng movement. Minove niya yung mga isda eh. Doon sa right place kung saan itinuro ni Jesus kay Peter. Alam mo, kahit nasan ka ngayon, kahit walang-wala ka, once na nag-move, gumawa ng movement si Lord sa buhay mo, pwedeng mabago ang lahat. Kahit sabihin mo, yan lang ang trabaho mo, yan ang kabuhayan mo, pag pumasok na si Lord sa eksena, mag-iiba na yan. Amen. Andiyan mo ba tayo? So, yung salita ng Panginoon, sabi niya, Peter, let down your nets. Launch out into the deep and let down your nets. Yun na. May ginagawa na si Lord doon. Yung word ni Lord, nagkaroon na ng movement doon. Yung sinabi na yun ni Jesus kay Pedro, may nangyayari na sa ilalim ng dagat. Amen po ba doon? No? Iniipulan ng Panginoon yung napakaraming isda at dinala niya doon sa malalim na lugar kung saan itinuro niya kay Pedro. Andiyan ba tayo? Now, tingnan niyo po ito. Nung nakita na ni Peter, sabi niya, inihugos niya ang kanyang mga lambat, pagkahugos niya, inangat nila yung mga lambat, nakita niya sobrang dami. Ang tinding blessing nun, ang grabing miracle yon. Kaya lang, may problema. May problema. Ano yung problema? Sabi diyan, their nets started to break. Pangalawang problema, their boat began to sink. Nakita ko dito, yung matinding pala ang blessing ni Lord na gusto niyang ibigay sa iyo, may dala palang problema yon. Pero magandang problema. Magandang problema. Pero kahit magandang problema siya, problema pa rin siya. For example, dumami po tayo rito, ang dami mga may sasakyan, walang parking lot. Problema ba yon? Pero magandang problema yon. Pero problema pa rin yon. Tama? Dahil pag wala sila na paglugaran, halis din sila. Bakit sumignal si Pedro sa mga kasamahan nila? Kasi pag tinuloy nilang iangat yung lambat, mapupunit and they lost everything. From he caught nothing to they lost everything. Wala na naman. Nakukuha niyo po ito? Nakukuha niyo po ba? No? Hindi nila pwede puwersahin yung lambat kasi nga mapupunit na yung lambat eh. So, ano ibig sabihin? Problema yon. Tapos yung nilagay nila sa bangka, abay lulubog. Anong ibig sabihin? Naniniwala po ko na kapag hindi okay ang sistema mo sa buhay, hindi mo kakayanin yung great catch.
Hindi mo kakayanin yung great catch. Pag pinagpala ka ni Lord ng todo-todo, malamang ang church mo, SM na. Kaya totoo. Hindi ka na makikita sa simbahan. Bakit? Yung system mo kasi, tingnan nyo binigyan ka ni Lord ng pagkakataon na makahuli ng napakaraming isda. Tapos, kaya lang hinuli mo, yung inangat mo na, mapupunit yung lambat. O sino po dito papayag ka, para wag mapunit yung lambat, itapon yung maraming isda? Di ba? Ay, hindi mo naman gagawin siguro yan, kasi hindi na great catch yun. Hindi na siya magiging great catch, tama? Ang dapat doon, wag mong itapon yung isda. Dapat matibay ang iyong lambat. Dapat yung buhay mo, kahit i-stretch, kaya pa rin i-bear yung blessing. Hello, nandiyan ba tayo? Siguro po, kung bakit ayaw dumating ng great catch, kasi pag binigay sa'yo ni Lord, mapupunit ka. Hindi mo kakayanin. Yung wala ka pa nga lang pera, hindi ka na makita totoo. Mawalan ka nga lang minsan ng pera Nag-iiba na ugali natin Sabi nga, paano makikilala ang isang tao? Bigyan mo ng posisyon, bigyan mo ng pera. Doon mo makikilala tao. So si Pedro, pag-angat niya, mapupunit, sayang. So sumignal siya. Pinuntahan naman siya ni James and John. Pasaka yung mga apprentice nila. Kasi pag naglayag sila, 4 yan Pinuntahan, sinakluluhan. Ang ginawa, hinango yung mga nasa lambat. Tapos nilagay sa mga bangka nila. Para hindi masayang. Nakita ko lang pala yung blessing ni Lord. Pwede siyang, dahil sa na-overload. Pagka-overload, lumubog ka. May burden na kasama ang blessing. Oo. May burden. Sipin mo, kung bibigyan ka ni Lord ng 1 million ngayon, saan mo dadalhin? Tingin mo. Di ba? Ubus yan, wala si Lord dyan. Totoo. May burden dun sa blessing, overload yung bangka, kaya lang, lulubog tayo rito. They began to sing, nakalagay doon, Problema ba yon? Problema yon. Abay, sino pa dito gusto mo maraming huli tapos hindi ka nakabalik ng buhay sa pangpang? Pero marami ako nakita, binigyan ng maraming huli, hindi na nakabalik sa Panginoon. Yes. Kaya ang pinaka talaga naglalayo sa ating kay Lord, hindi talaga kahirapan. Totoo yun. Marami namang may pinagdadaanan dito, nandyan pa rin di ba? Totoo. Pero ang tanong, kapag may great catch ka na ba? Ganyan ka pa rin ba? Magmahal sa Panginoon. Amen. Kapag may great catch ka na ba, si Lord pa rin ba ang priority mo? Yun ang tanong po dito Kaya sabi niya, when Simon saw it, okay, ito na nangyari. After that, laking problema, pero siyempre, grateful si Peter dahil napakaraming huli. No? Nakaligtas naman sila, nakapunta sila sa shore. At ang sabi niya, when Simon Peter saw it, ang ginawa niya, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man." O Lord, for he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken.
His partners James and John, sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." And as soon as they landed, nung sila po ay makabalik, grabe, no? They left everything and followed Jesus. Nung nakita ni Peter yung ganong karaming huli, dito nabuksan ang kanyang mata kung sino si Jesus. Bakit? Kasi bilang mangingisda, sabi yun, they were astonished, napabulala, sobrang namangha. Sobrang na-amaze sila. Ano ibig sabihin? Kasi sa talang buhay nila, wala silang nahuli na ganun katindi at ganun karaming isda. Kaya alam ni Pedro na tanging si Jesus lang ang makakagawa nun. Alam ni Peter, si Jesus ang may kagagawan nun. Alam ni Peter. At dahil dito, makikita po natin dyan, nagkaroon ng revelation si Peter. No? Nagkaroon po siya. Alam ni Peter na yung himala na yon, si Jesus ang may gawa. At dito nabuksan ang mata po ni Pedro. Yung kanyang attention na dapat sana nasa mga isda. Siguro kung tayo yon, malamang pinag-iwalay may mga pusit, mga bangus. Hindi, ano lang aminan lang talaga, no? Kung aamin lang tayo, tama? Yung ganong karami, may bangus, merong pampano, diba? Malamang kung gano'n, mabisi ka kakahiwalay ng mga isda eh. Ito, patay, doon to. Balin. I mean, ang kagandahan sa istorya, doon sa matinding blessing at miracle na ginawa ni Jesus kay Pedro, sa halip na yung attention ni Pedro ay mapunta sa isda, ang kanyang paningin at ang kanyang attention napunta kay Jesus. Sana po ganun tayo. Amen? Kapag blinis na tayo ng Lord na sobra-sobra, no? Huwag tayo sobrang ma-overwhelm dun sa napakaraming blessing. At malus natin yung priority natin at yung relationship natin kay Jesus. Amen po ba doon? No? At ang sabi doon, nung makita ni Pedro, naalala niya si Jesus kasi hindi ito nangyari sa buhay ko. Si Jesus lang may gawa nito. Could you imagine, tingnan niyo po ang kanyang kaisipan, ang kanyang atensyon, na kay Jesus. Wala sa galing nilang manghuli. Tama? Tayo minsan kapag na-promote lang ng konti, na-increasean lang ng konti, ang testimony sa atin ginalingan ko pinerfect ko ba naman? Biruin mo, di ako umabsent, maaga pala mapasa ko. Mali yan Sa mga blessing na ibinibigay sa atin ng Lord, dapat yung blessing na yon mag-reveal kung sino si Jesus sa'yo. Hindi ma-reveal kung sino ka, kung gaano ka kahusay, kung gaano ka kagaling. Huwag mo nang ilabas yung mga accomplishment mo, kung saan ka nag-aral, ano grades mo, average mo. Kapag blines ka ni Lord, dapat alam mo na si Jesus ang may kagagawan. Amen po ba doon? Si Lord ang nagdala ng matinding blessing sa'yo. Hindi ito tungkol sa kabutihan mo, no? Hindi ito tungkol sa husay mo, kundi ito ay testimony kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Kung gaano kabuti. At sabi sa Bible, the goodness of God shall lead us to repentance. Sa sobrang buti ng Panginoon na naranasan ni Pedro, yung kabutihan
Master. But this time, tinawag niya na si Jesus na Lord. No? Lord na po siya. Bakit? Kasi napatunayan ni Pedro na si Jesus ay Panginoon. No? So, ano po yung naging twist po rito? Ang nangyari po dito, si Peter, nagkaroon siya ng bagong purpose. No? Ang sabi nga ni Lord doon, no? Mula ngayon, hindi na mga isda ang uhulihin mo. No? You become a fishers of men. Sabi doon. Mga tao na. At yung mga tao, dadali mo sa Panginoon. No? At anong nakalagay pa? Nagkaroon siya ng bagong prioridad. Sabi po dyan, no? So they pulled their boats up on the shore and left everything and followed Him. Ito yung matindi. Ito po ako magtatapos sa inyo. Nung nakita ni Peter yung miracle, sabi doon, iniwan niya po ang lahat. Iniwan po niya ang lahat. Nung binabasa ko po ito, siyempre, self-check ka dyan eh. Ikaw ba kaya mong iwan lahat? They left everything behind and they followed Jesus. They followed Jesus. Sa halip na, alam niyo yun, yung matinding tagumpay. Yung matinding blessing. Sa halip na dito, pagtuunan ni Pedro ng kanyang mga kasamahan. Alam niyo yun? Hindi siya pwedeng ikumpara sa dakilang plano ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo ay sumunod. Ibig sabihin, yung great catch, parang nawalan ng lasa sa kanila. Iniwan na lang nila yung success nila doon. And then sumunod sila sa Panginoon. They left everything behind. They left everything behind. Bakit? Kasi po ang pagsunod po sa Panginoon, imposibleng makasunod ka sa Lord nang walang pagsuko o nang wala kang sinusuko. That's impossible. Kapag kinausap mo yung mga taong sumusunod talaga sa Panginoon, mamamangha ka sa kanilang mga patotoo. Kung ano yung kanilang mga iniwan, isinantabi para makasunod sa Panginoon. So yung success na yon, yung comfort na yon, yung career na yon, yung security na yon, iniwan nilang lahat sa pangpang. Ang tindi. Iniwan nilang lahat sa pangpang. At pagkatapos sabi diyan, sumunod sila kay Lord. Yung biggest success nila, tinalikuran lang nila. Kasi bakit? Wala nang hihigit pa o wala nang mas hahalaga pa na maranasan tayo o ng tao ay yung pagkakaroon natin ng maayos na relasyon at pagsunod sa Panginoon. Pinakita lang dito na worth it ang pagsunod sa Panginoon. Walang anumang tagumpay, halaga ang pwedeng pumantay o humigit sa pagmamahal dapat natin sa Panginoon. Dahil, tingnan niyo po ito ang miracle, ang great catch na nais dalhin sa iyo ng Panginoon ay may purpose. Sa tingin mo ba, gusto ka lang pagyamanin ng Panginoon? May purpose. To cut a long story short, sa buong istorya
Yung miracle na yon ang nagdala kay Pedro sa pagsunod. Tama? Yung miracle, ang purpose ng miracle ay dalhin ka sa pagsunod, hindi para pagyamanin. Tama. Diyan ba tayo? Ang purpose ng Great Catch, hindi lang para maging komportable ang buhay mo, kundi para mas lalo mo pang paglingkuran at mahalin ng Panginoon. Kasi walang kwenta ang tagumpay kahit gaano yung kalaki kapag hindi mo nagagawa yung pinagagawa ng Panginoon. Isang bagay lang naman pag sinabi, ano ba ang tagumpay, Pastor? Simple lang. Yung nagawa mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Yun talaga ang tagumpay. Yun ang tagumpay. Hindi yung pagkakaroon ng malaking bahay, maraming pera. Kasi lahat ng yan pwedeng mawala in an instant. Pero yung relasyon natin sa Panginoon, pang eternity yan eh. Amen po ba doon? No? Ibig sabihin, yung mga achievements po natin, mga accomplishment natin, yan ay matinding blessing ni Lord sa atin. Pero ang nakakalungkot, minsan, yung Great Catch, yung pa'y naglalayo sa atin sa Lord. Kapag tinanong mo, sis, atin ka ba? Sis, pasok ka ba sa iShare? Ay, hindi ako pwede mag-minister. Bakit? Working ako eh. Ay, hindi ako pwede ganyan. Ay, nako, sa susunod lang ako kasi bakit? Busy ako eh. Could you imagine? Yung blessing na yon, come on. Sa halip na ilapit ka niya sa Panginoon, para mas lalo mo siyang mahalin, mas lalo mo siyang paglingkuran, naging burden sa'yo, yung blessing, at nagiging dahilan kung bakit hindi ka makasunod. Kaya nga, diba, yung lalaking mayaman, anong dahilan ng hindi niya pagsunod sa Panginoon? Malinaw na malinaw yung istorya. Hindi niya kayang i-give up ang lahat ng kanyang yaman sapagkat siya ay ubod ng yaman. Para sa kanya, higit na mas mahalaga ang kayamanan kaysa ang pagsunod sa Panginoon. Kaya tumalikod siyang malungkot dahil hindi niya nagawang sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi sa pagsunod sa Lord, meron siyang ipo-point out sa iyo eh, na kaya mo bang isuko to sa akin? Kaya mo bang ibigay yan sa akin? Kaya mo bang ipagkatiwala yung pamilya mo sa akin? Lord, saka ka na kasi may binubuhay pa akong pamilya. Yun ang problema. Iniisip mo kapag sumunod ka sa Panginoon, kapag nag-serve ka kay Lord, pababayaan ng Diyos ang pamilya mo. Yun ang problema. Sila iniwan nilang kabuhayan, iniwan nilang kanilang pamilya. Bakit? Tinatanong ka ng Panginoon, hindi ba kayang ingatan ng Diyos ang kabuhayan mo? Hindi ba kayang ingatan ng Diyos ang pamilya mo kapag sumunod ka sa Kanya? Yun ang katanungan eh. Sa tingin mo ba ang Diyos ay Diyos na mapagpabaya? Na kapag sumunod ka sa Kanya, magiging kawawa ang pamilya mo, magiging mahirap ka, ganun mo ba tinitingnan ng Diyos? Ito nga grabe yung kanilang success. Grabe yung kanilang huli. Pero pagdating kay Jesus, handa na lang iwan yung pinakamalaking tagumpay nila alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Bakit walang makapapantay sa Lord? And the Bible says you cannot serve two masters. It's either you will hate the one and you will love the other. You cannot, it's impossible. Hindi mangyayari yun. Amen? Kaya yung Great Catch, no, na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, sa mensaheng ito, ang nais iparating sa iyo ng Diyos, yung Great Catch na yan, na hinihingi mo sa akin matagal na, ang dulo niyan, pagsunod. Hindi comfort, hindi wealth, hindi maging famous. Tama? Pagsunod. Pagsunod. Pwede po ba tayong lahat tumayo? Magpasalamat sa Lord.
Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras pong ito, sa amin pong napakinggan na mensahe mula po sa iyo, dalangin ko po nang iyong salita ay magministeryo sa iyong mga anak. Sa umaga pong ito, salamat sa mga kinausap mo. Salamat sa mga handang maniwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga tao na handang isuko ang lahat sa pagsunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kasama po namin na narito na handa pong sumunod na kahit minsan hindi po nila maintindihan o hindi namin maunawaan. Pero Lord, but because you say so, dahil sa sinabi mo, susunod po kami. Salamat po. Salamat po. Sa istoryang ito, hindi ang matinding huli ang pinaka-highlight, kundi kung gaano kakabuti po sa amin. Dahil sa kabila ng aming kawalan, sa kabila ng aming pagiging bagsak na kalagayan, ikaw po yung lumapit sa amin para katagpuin kami. Kapatid, maaaring sa umagang ito, nakakaramdam ka ng matinding pagod na para sa iyo, parang paulit-ulit na lang ang buhay. Nakakasurvive, nakakaraos, pero nakakapagod ang paulit-ulit. Sa umagang ito, nais magdala ang Diyos ng great catch sa iyo. Pakinggan mo yung sinasabi niya sa iyo. Buksan mo yung puso mo. Nang sa gayon, maniwala ka sa sinasabi sa iyo ng Panginoon. At kung ano man yung nais iparating sa iyo ni Lord, huwag kang matakot na sumunod at humakbang dahil hindi ka niya iiwanan, ipababayaan. Yung great catch, yung matagal mo nang pinagpipray, kaya dalhin sa iyo ni Lord yun. Pero dapat ihanda natin yung ating sarili. Kasi doon sa malaking blessing na yon, pwedeng maging burden yun sa atin. Kung wala tayong capacity na i-handle o i-manage yung ganong kalaking blessing. This year is gonna be your best year. Sa taong ito, tatapusin ng Panginoon yung paraos-raos na buhay. Magdadala ang Diyos ng maraming huli, maraming blessing sa iyo. Maraming matitinding pangyayari, malalaking pangyayari ang darating sa iyo sa taong ito. Pero ihanda mo, ipanalangin mo sa Panginoon yung puso mo sa Kanya. Kasi baka pag dumating na, makalimutan mo siya. Kaya ngayon pa lang, habang wala pa, ipaayos mo ang puso mo sa Panginoon. Na Lord, patibayin mo ang aking lambat, patibayin mo ang aking paniniwala, ang aking relasyon sa iyo. Nang sa gayon, hindi ako mawala kapag dumating na yung himala na nais mong ibigay sa akin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong salita. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo Jesus. Amen and Amen.